Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, Sales Executive here at Mitsubishi Pickup Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng Expander GLS Automatic Transmission 2024. Red metallic po yung available sa aming dealer ngayong araw na to. So, ano-ano nga ba yung mga difference ng 2023 versus sa 2024 na Expander GLS? So, nandito po tayo ngayon para isa-isahin po kung ano yung pagkakaiba ng dalawang model na yon. So, ano pang hinihintay nyo sa mga nagbabalak na gustong kumuha ng sasakyan? Nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then, yung mga number na naka-flash sa screens, Viber, Reddit, tsaka WhatsApp. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, once again, this is Daryl James Foronda, Sales Executive here. Now, signing out. Ang ating Expander GLS is equipped po ng green laminated windshield. Ang benefits po nito is nililesen niya yung noise sa outside the cabin. So mas tahimik po pagdating sa loob. Ang Expander GLS ay equipped ng dynamic shield front fascia. So it gives more aerodynamic at the same time sporty looks. Then naka-honeycomb na rin po ito na design. LED na rin po yung ginagamit natin sa daytime running light pagdating kay Expander. And pagdating din naman po sa headlight is LED na din po. Then ito po yung kanyang halogen fog lamp. So basta GLS Expander Cross is meron ng fog lamp. Pagdating naman po sa engine, ang ating Expander GLS ay equipped ng 1.5 liter 4-in-line double overhead camshaft with 16-valve Maybach gasoline engine. So equipped na rin po ito ng Euro 4. In terms of displacement, ang displacement ng Expander natin ay 1,499 cubic centimeter. Maximum power output ay 104 by 1600 PS with revolution per minute. Ang maximum power torque naman nito ay 141 by 4,000 Newton meter revolution per minute. Naka two-tone 17-inch alloy wheels na rin po ang ating Expander GLS at ang tire size po nito ay 5 by 55 R17 po. Dating naman po sa brake, ang front brake natin ay disc brake na po. Then equip po ito ng anti-lock braking system o ABS with electronic brake force distribution o EBD. Then meron na rin po itong brake assist. Pagdating po sa rear brake po, drum brake po ang gamit ng ating Expander. Pagdating naman po sa suspension, yung front suspension natin is MacPherson strut coil spring with stabilizer. While yung sa likod naman po ay torsion beam. Pagdating naman po sa ground clearance, mas mataas na po ito compared dun sa 2023 na may sukat na 225 mm. Since in-upgrade po yung Expander 2024, mas tumaas po ito compared sa mga previous Expander natin dahil 17-inch na nga po yung kanyang alloy wheels. Pagdating naman po sa fuel tank capacity, 45 liters po ang capacity ng Expander natin. So, pwedeng-pwede pang malayuhang biyahe bago uli kayo magpagas. Pagdating po sa side mirror, naka-auto fold or retractable side mirror po tayo with turning signal light. Naka-keyless entry na rin po ito. Kahit yung susi ay nasa bulsa nyo, once na pinindot o press natin itong button na to, mabubuksan natin yung sasakyan. Naka-pin type antenna na po tayo sa GLS. Ganoon din po, meron na rin po itong third brake light assist. Naka T-shape LED tail light na rin po ang ating Expander GLS. Then may reverse camera na rin po ang ating Expander GLS.
Then meron na rin pong built-in reflector rise po ang ating rear bumper. Added security na, o added safety na din po yan. So nandito po yung ating spare tire. Ang kagandahan lang po sa expander natin, so kung ano ho yung apat na mugs niya, same with spare tire. Meron kasing mga variant before na expander, yung spare tire natin hindi siya mugs. So ngayon mugs na po lahat. Pagdating naman po sa loob, naka power window na po ang ating expander GLS. Pero bawat pinto po niyan may sarili-sariling adjustment din po ng windows bukod po dito sa driver side natin. Then naka central door lock na din po tayo. Then bawat pinto din po may kanya-kanyang individual na controller ng lock. Then nandito naman po sa side na to yung controllers ng side mirrors natin para sa adjustment ng salamin. Then meron din po siyang auto fold na button. Para po yan, halimbawa nagdumaan kayo sa mga masisikip na lugar, tapos alam nyo sasabit yung side mirror nyo, pwede nyong kontrolin to, then magpo-fold ng kusa yung side mirror natin para makadaan po tayo. Then nandito po yung traction button, so you can on and off yung traction buttons natin. Then pagdating naman po sa other side, nandito po yung controllers ng ilaw natin from headlight, then fog lamp. Tapos nandito po yung tilt telescopic adjustment natin para sa steering wheel. So na-adjust po yan, tataas baba, nati-telescopic, na-adjust atras sa bante. Then nandito po yung binakalock natin. Pagdating naman po sa cluster meter, combination po ito ng analog tsaka digital. Naka 3-spoke leather wrap na rin po ang ating steering wheel. With audio remote steering wheel na po. Then meron na rin po yan hands-free button tsaka voice recognition once na connected via Bluetooth po ang ating phone. So pwede tayo mag voice command. Then equipped na rin po ang ating expander ng cruise control. So ang purpose nito, lessen na po yung LED fatigue. I-demonstrate ko sa inyo paano ito gamitin. Magamit po itong ating cruise control, dapat minimum 40 km po ang ating tinatakbo. Then by pressing this button, masiset natin siya, so automatically umaandar yung ating sasakyan na hindi na natin kailangan pang apakan yung gas. Para po ma-disengage yung ating cruise control, all you have to do is press yung brake pedal at the same time o kaya itong cancel button. So madi-disengage na tayo sa cruise control. Ang ating expander GLS ay keyless na po. So nandito po yung ating push button para gumana. Apakan po natin yung ating brake pedal, then one push, mag-i-start na po ang ating sasakyan. Ganun din po para mapastop or tumigil yung ating sasakyan, press nyo lang po yung stop button. So titigil po yan. Pagdating naman po sa infotainment system, 7-inch smartphone link display na po yung ating infotainment system. So touchscreen na rin po ito. At the same time meron po itong Apple CarPlay and Android Auto. Then kompleto na po. Ito po yung microphone ng voice command natin. At the same time ito din po yung ilaw sa cabin sa front. Naka dual SRS airbag na po ito sa driver side. At the same time sa passenger side. Pagdating naman po sa aircon, naka digital panel gauge po ang gamit ng aircon natin. So meron po yung adjustment pa sa front defogger, rear defogger, then yung max cool para mas mabilis pong lumamig yung cabin o yung ating sasakyan, then yung mode tsaka AC, then ventilation tsaka system power off po itong button na to. Meron na rin po itong USB, so pwede ka na rin mag-charge. And may small pocket po yan kung sakaling mailalagay tayo dyan. Naka 4-speed automatic na rin po ang transmission ng ating expander.
with overdrive button. Then, ang kagandahan sa Xpander GLS natin, naka-electronic parking brake na yan, tsaka brake auto hold. Most likely po kasi, sa Montero nyo lang po makikita yung ganitong features. So, ngayon, in-apply na rin po sa ating mga Xpander series. Meron na rin po itong 2 bottle cup holder dito sa driver side. Meron na rin po ng center armrest console po ang ating Xpander GLS. So, pwede rin po siyang lagyan ng mga pubot or anik-anik na pwede nating ilagay. Pagdating sa ating dashboard, meron na rin po itong leather finish. Hindi lamang po sa soft na din po ito. Hindi lamang po sa dashboard meron ito. Meron din po sa mga gilid-gilid ng unit natin. Tulad po nito. Pagdating naman po sa seat materials ng Xpander natin, naka high grade fabric seat material po ang gamit nito. Again, ito po kasi ay display, kaya ho pinaleather ho namin to. So kapag turnover po sa inyo ng unit, hindi po naka-leather yung sasakyan natin. Pero dahil since mag-a-avail kayo sa akin, ipali-leather po natin yung sasakyan ninyo gaya nito. Tingnan naman po sa seat adjustment, meron pong two-way yung ating Xpander GLS. Meron pong sa seat height at saka yung sa lean. Pag ililin po natin yung back adjustment natin. Pagdating naman po sa sukat, ang ating Xpander Cross ay merong overall length na 4,595, while sa overall width naman po is 1,750. Then yung overall height naman po nito ay 1,750. Then ang wind base po nito ay 2,775 po millimeter. Since malaki ang ating Xpander, so kahit ako, ang height ko ay 5'8", so kapag umupo po tayo, kita nyo naman po yung ating legroom, maluwag. Ganun din po sa headroom, so malaki pa po yung distansya dun sa pinaka-kisame ng sasakyan natin. So kasyang-kasya kahit tatlo sa row na to. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ibababa itong ating second row na upuan para makapasok yung gustong pumasok sa third row. So, all you have to do is itagil lang po natin itong pababa. Ganyan. Automatic. May aangat po ito. Makakapasok po yung uupo sa ating third row. So yan ngayon guys, nakaupo tayo ngayon sa third row. So maluwag pa din. May enough space pa yung ating legroom. So pwede dalawang tao umupo rito sa third row. Ito po yung ventilation ng aircon natin sa second row. So may sariling adjustment po yan. Di lamang po yan nakabase dun sa harapan natin. Then meron na rin pong USB Type-C yung ating second row. So pwede kayo mag-charge dyan. And meron na rin po yung center armrest with bottle cup holder sa second row natin. Ang cargo capacity po ng Xpander GLS ay 1,632 liters. So, pwede po tayo maglagay ng maraming bagahe. Then, kagandahan po sa third row natin, meron na rin po yung abang para sa socket ng USB. So, hindi na kailangan pang pumunta sa second row, ipasuyo ang ating mga gadgets. So, sa third row, meron na rin po abang ng USB socket. So, yun na nga, no? Ang updated price ng Xpander GLS Automatic Transmission 2024 ay 1,198,000. So, meron po itong all-in down payment na 19,000. Then, ang monthly amortization po nito ay 24,307 for 5 years. So, i-discuss ko din po sa inyo ngayon kung ano-ano nga ba yung mga inclusions, mapa standard freebies o exclusive freebies na ibinibigay ko ngayon sa aking kliyente. So, let's start sa standard freebies. So, ang standard freebies natin ay merong genuine mating na Mitsubishi, then 3M tint, 1-year comprehensive insurance,
3 years LTO registration, then emergency warning device, tapos 3 years TPL. So kasama na rin guys ito sa pinakamagandang programa ng dealer namin, yung PMS Plus. So PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km free po yung labor at saka oil filter. Most likely po kasi sa ibang dealer is 1,000 km up to 5,000 lamang po. Then kasama na rin po sa 19,000 all-in down payment yung chattel mortgage tsaka factory rust proofing. So yun na nga guys, yun na lahat ng standard previous natin. So dadako tayo sa pinaka-exciting part. So ito na po yung personal previous na ibinibigay ko sa aking kliyente kapag sa akin ho kayo nag-avail. So nagbibigay po tayo ng Thailand Rain Visor. All sets po yon, lahat po ng bintana lalagyan po natin. Then nagbibigay din po ako ng expander na hood emblem. So nagbibigay din po tayo ng Mitsubishi keychain, then Mitsubishi dashcam, full high definition po yon. So lahat from front tsaka rear pinalalagyan natin ng backup camera. So nagbibigay din po tayo ng car cover tsaka car vacuum, tapos 3-row deep dish matting, at saka ito guys sa pinakamagandang previous na binibigay ko, German leather seat cover. So since gaya nga nasabi ko sa inyo kaganina, itong unit kapag labas hindi pa po ito naka leather seat, so ipapa-leather po natin lahat ng rows ng sasakyan ninyo, ipapa-leather natin. So nagbibigay din po ako ng tailpipe finisher or titanium muffler tip tsaka Bosch horn. So i-upgrade natin yung busina nyo from stock into Bosch horn. So ito pa guys, nagbibigay po ako ng extra freebies o additional freebies na galing sa akin din. So nagbibigay po tayo ng cargo trunk tray na expander, then doorstep seal. So lahat po ng ating pintuan, palalagyan natin siya ng doorstep seal para maiwasan po yung gas-gas kapag may bumababa sa sasakyan. So lahat na, yun na po, lahat ng freebies na ibibigay ko just in case na sa akin kayo mag-avail. So ano pang hinihintay nyo? Avail na. So yun na nga guys, tapos na yung in-depth review ng Expander GLS Automatic Transmission. Red metallic po yung ating in-review ngayong araw na to. So sa mga nagbabalak na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung number na naka-flash sa screen is Viber Ready at saka WhatsApp. Kung nakatulong po itong video ito, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod nating video. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Foronda, now signing out.